Saan ka man naroroon, mahal ko, mananatili kang buhay sa aking puso. Ramdam kita sa bawat sandali. Dahil buhay na buhay ka sa himig ng pag-ibig. Himig ng pag-ibig. I need your love, you brighten up my day. Isang himig na maging gabay sa mga taong wagas na nagmamahalan. Duyan ng malabahagharing pag-ibig na hihili sa puso at pakiramdam. Himig ng pag-ibig. Isang dula na kung saan iikot ang iba't ibang kwento na inyong mapapakinggan mula Lunes hanggang Sabado. Sa pluma at direksyon ni Lovimin Aquino, dito sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bumbo Radio Philippines. Basta Radio. Bumbo. Mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, ihahandog ng #1 and most trusted radio network in the country, Bumbo Radio Philippines, ang huling kabanata ng ating kwento sa linggong ito na pinamagatang Pagbabago. Dito sa ating dula, Himig ng Pag-ibig. Together, kept that love alive. I can't forget you. Sino kayang may motor dito sa harap ng apartment namin? Si Katley. Sino kaya ang kasama niya sa loob ng bahay namin? Ang baril ko. Hindi mo ako maaring lokohin, Katleya. Tama naman, no. Tama na. Oo nga. May kasama siya. Hayop ka? Hayop! Mga hayop. Hayop ka, Katleya! Bakit mo ako niloko? Sino ba itong... si Ronald at parang nagmamadali. Ronald, iho. Mama, kukuha lang ako ng gamit ko. Alis din ako kagad. Ano? O sige, Mama. Pupunta na ako sa silid ko. Ano kayang nangyari sa aking anak? Bakit nagmamadali? At parang may problema. Ano kung may masamang mangyari sa kanya? Mga pulis. At bakit nandito sila? Nasa harapan na sila ng gate. Ano kayang ibig sabihin nito? Kailangang malaman ni Ronald na may mga pulis sa harap ng gate. Mama, itago mo ako. Itago mo ako, Mama. Ayoko na makita ako ng mga pulis. Anak, ano bang nangyayari? Mama, parang awa niyo na. Itago mo ako. Mama, nakapatay ako. Ano? Sino ang napatay mo? Sino? Si Katleya. At ang lalaki niya, Mama. Ano? Anak, ang mga pulis na yan. Mama, ayaw kong sumuko.
Anak ko. Ayoko. Itago mo ako, Mama. Parang awa mo na. Kung ipipilit nila. Lalaban ako, Mama. Lalaban ako! Ronald, anak. Sumuko ka na. Huwag ka nang lumaban. Sumuko ka na. Huwag ka nang lumaban pa. Napapaligiran ka na namin. Sumuko ka na. Hindi ako susuko! Si Mama ang tumatawag. Hello po, Mama. Ay, may anak. Si Ronald, ang asawa mo. Ha? Bakit ka napatawag? Bakit? Umiiyak Andito kayo? ako ngayon sa ospital. Ha? Bakit? Ayaw niyang magpahuli. Kaya lumaban siya sa mga pulis. Ano? Hulihin na sana siya. Kaso lumaban dahil ayaw niyang makulong. Anak, hindi ko na alam ang gagawin ko. Kaya tulungan mo ako. Mama, ano po kasalanan niya? Bakit siya huliin ng mga pulis? Binaril niya si Kathleen at ang kanyang lalaki. Ha? Sige po. Pupuntahan ko kayo dyan. Kalma lang kayo. Sige anak, hihintayin kita. Bye. Upo, tay. Kaya tumawag sa akin si Mama. Sige, pumunta ka na sa ospital. Kawawa naman si Balae. Upo nga eh. Naku, Kawawa baka... talaga. Oo, baka ano nang mangyari sa kanya. Ay, high blood pala siya. Sige po, tay. Alis na po ako. Ano ba't nangyari? Ano bang nangyari sa buhay ni Ronald? Ngayon, naging kriminal na siya. Magmula nung naging kabit niya ang babaeng yon. Nalaman ko ang nangyari kay Ronald, Auntie. Kawawa naman siya. Bakit kasi nahumaling siya sa babaeng yun? Ilang bisis ko na din sinabi o pinagsabihan. Sinabihan ko na siya na sumuko siya ng maayos. Pero matigas ang ulo niya. Lumaban pa din. Hindi niya ako pinakinggan, Briggs. Huwag kayong mag-alala, Auntie. May kilala akong pulis. Tulungan mo kami, Briggs. Parang awa mo na. Sabihin ko sa kanya na dahil sa karelasyon niya, kaya nagawa niya yung bagay na yun. Bakit kasi? Kung anong nakita niya doon sa babaeng yun. Ngayon, anong nangyari sa buhay niya? Yung lalaking napatay niya, isa rin siyang drug dealer. Ganun ba? Opo, Auntie. At si Kathleen, isa ring drug pusher. Ganun ba? Baka si Ronald, isa rin siyang drug dealer. Opo, Auntie. Yan ang sinabi ng mga pulis din. Kaya pag magaling na si Ronald, ikukulong din siya. Kaya pala, kahit nandito siya sa hospital, nakaposas pa rin. Isa pa, may baril siya, Auntie. Iyon na nga eh. Hindi ko alam kung saan siya nakakuha ng baril. Sa palagay ko, may nagbigay sa kanya. Girl, I need you. I need your love. Mama, huwag na po kayo masyadong mag-isip. Hindi ko alam kung bakit naging ganyan ang buhay niya. Talagang naligaw. Hindi niya kasi pinapakinggan ang mga sinasabi ko. Gawin ninyo ang nararapat.
Mabigat ang kasalanan niya. Mabuti na lang at hindi namatay si Katlea. Yung lalaki lang niya. Pinabayaan na lang sana niya. Ipinakita lang niya ang matinding pagmamahal niya sa babaeng yun, Mama. Ano ba ang meron sa babaeng yun? Ay, baka naman pinagamit lang nila ng bawal na gamot si Ronald. Ang kaso, Isa palang drug poser ang babaeng yun. At gold digger pa. kausapin ko ang abogado ko, Iha. Aalamin ko kung paano niya haharapin ni Ronald ang kaso niya. Hindi ko siya pababayaan. Naintindihan ko po kayo, Mama. Kayo ang nanay, kaya alam ko, hindi niyo siya pababayaan. Nakausap mo na ba si Ronald? Hindi. Tulog siya nang pumunta ako doon. Mabuti naman at dinalaw mo. Hindi dahil kay Ronald ang pagpunta ko doon, kundi dahil kay Mama Auring. Hindi ka ba nanaawa sa kanya? Paano ko maaawa sa taong nagbigay sa akin ng sama ng loob? Wala siyang awa. Naintindihan kita. Pero lahat ng tao may pagkakataong magbago. Pagsisihan niya ang kasalanan niyang nagawa. May pagkakataon pa si Ronald na magbago ay... Siguro. Jaime, Hindi mo kasi nararamdaman ang nararamdaman ko, Briggs. okay. Naintindihan kita. Kaya hindi rin kita masisi kung hindi mo makalimutan ang sama ng loob mo sa kanya. Mabuti naman at naintindihan mo ako. Hindi ko lubos maisip kung bakit nagawa niya ang ganun. Lalo na sa pamamaril niya sa kanila. Ang question, paano siya nagkaroon ng baril? May hinala ang mga pulis na baka raw kasama ng mga drug dealer si Ronald. Isa pa yan. Talagang hindi na siya magbabago. Kailangan makausap ko rin siya para malaman kung ano talaga ang nangyari. Kumusta ka na, pare Ronald? Salamat naman at dinalaw mo ako, pare. Kahit alam mong masama akong tao. May pinagsamahan tayo, pare. At hindi ko makalimutan yun. Nagdilim ang paningin ko sa oras na yon, pare. Tinalikuran ko ang pamilya ko. Pinabayaan ko sila dahil kay Katlea. Tapos, lolokohin lang pala ako. Yan ang sinasabi ko noon pa sa'yo. Hindi mo kasi ako pinakinggan at hindi mo lubos kilala si Katlea. Naiinis ako. Galit na galit ako. Sana, pinatay ko na lang sila. Hindi namatay si Katlea, pero nasa critical na kondisyon. Sana, mamatay na rin siya. Parihas na mabigat ang kaso mo. Ang isa pa, walang lisensya yung baril na ginamit mo. Kahit pa isa siyang drug pusher, mabigat pa rin ang kaso mo. Siguro, ito na ang karma ko, pare. Sumama ako sa kanya para magbenta ng bawal na gamot. Isa rin yan. Mabigat na kaso yan. Karma ko na ito, pare. Ito ang parusa ng Diyos sa akin dahil tinalikuran ko ang pamilya ko. Nagsisisi ako kung bakit hindi ko pinakinggan si Mama. Girl, I need you. I need your love. Ooh.
Paano nila haharapin ang kaso niya? Ay, problema na nila yan, Tay. Ay, kay Mama Auring ako naaawa. Kailangan niya ngayon ang mag-alalay sa kanya. Opo, Tay. Ngayon at nakakulong na si Ronald, lalong lulubo ang kaso niya. Patong-patong na yan. Lumaban pa kasi sa mga polis. Buti na lang at hindi siya napatay. Ay, oo nga po. Binaril lang siya sa hita. Abay, baka hindi na makalaya yun. Ewan ko po, Tay. Pero sabi ni Mama Auring, kakausapin daw niya yung abogado niya kung anong gagawin nila para gumaan ang kaso ni Ronald. Meron pang nahuli sa kanya na baril. Mabigat na kaso yun. Ay, talaga, Tay. Ay, talagang nabula siya ng husto ng babaeng yun. Masyado na silang masama. Mama, may hihilingin sana ako sa inyo. Bago nila ako dalhin sa kulungan. Ano yon, iho? Tawagin niyo si Amy, Mama. Gusto ko siyang makausap sa huling sandali. Hihingi ako ng kapatawaran sa kanya. Papayag kaya siya? Pakiusapan niyo, Mama. Nagmamakaawa ako. Siya lang ang alam kong makapagpapagaan ng problemang pinapasan ko. Hindi ko na alam kung ano ang kahahantungan ng buhay ko. Kung bakit kasi naging ganito ang naging buhay mo. Ipinahamak ako ni Katleya, Mama. May pinag-aralan ka naman. Bakit hindi ka nag-isip ng tama? Mama, please. Huwag na nating pag-usapan yan. Hindi ka kasi nag-iisip. Kaya ganyan, ipinahamak ka nila. Nagdilim talaga ang paningin ko. Dahil sa kanya, tinalikuran ko ang pamilya ko. Tapos ganun lang ang gagawin niya sa akin. Pinagtaksilan niya ako, Mama. Kung hindi lang mabait si Mama Auring sa akin, hindi ko pagbibigyan ang hiling mong ito. Maraming salamat dahil pinagbigyan mo ako, Amy. Iisa lang naman ang dahilan kung bakit kita pinapunta rito. Hihingi lang ako ng tawad. Ay, napakasakit ang tinulot mo sa aking buhay, Ronald. At hindi ko yun basta makakalimutan. Alam ko yan, Amy. Pero parang awa mo na. Patawarin mo ako. Dahil hindi ko pa alam kung anong kahahantungan ko. Ay, sige. Tao lang naman ako. Nananalig ako sa Diyos. Oo, mapatawad kita, Ronald. Pero hindi ko makakalimutan ang mga ginawa mo sa akin. Amy. Napakalaking sugat ang iniwan mo sa akin. Kaya kahit gumaling ang sugat na to, maiiwan ang piklat habang panahon, habang buhay. Mahigit 10 taon nang nasa bilimit si Ronald. Matagal nang hindi ko nakikita ang anak ko. Mamamatay na ba ako na hindi ko man lang makita ang anak ko? Ay, may kumakatok. Sino kaya itong darating na bisita? Wala pa naman yung katulong ko. Ako na lang magbubukas. Baka si Amy ito. Ay, buksan ko ng pinto. Sino ang... Ronald, iho? Mama.
Ronald, anak! Ronald, anak ko! Mama, Akala ko, mamamatay na kung hindi kita makikita. Mama, pumasok muna tayo. Hindi ako makapaniwala, anak. Ito na ang pinakamasayang momento sa buhay ko. Ang makita at mayakap ka. Teka. Tumakas ka ba, anak? Pumoga ka ba? Ganun ba? Hindi, Mama. Isa ako sa nabigyan ng parol ng ating presidente. Ano? Nagbago na ako sa loob ng bilangguan. At tuloy-tuloy na ang pagbabago kong ito, Mama. Salamat, iho. Salamat. Habang nandoon ako sa loob, marami akong natutunan, Mama, tungkol sa buhay. Kahit nandoon ako, naayos ko rin ang napariwarang buhay ko. Ganun ba, anak? Opo, Mama. Sa wakas, natagpuan ko rin ang tamang daan sa buhay ko. Malaki na palang anak natin, Amy. Kung hindi lang dahil kay Mama Auring, hindi ko ipapakita sa iyo ang anak ko. Alam kong galit na galit ka sa akin. Pero nagbago na ako. Ngayon, gusto kong bumawi sa mga pagkukulang ko sa iyo. Lalo na sa iyo, Amy. Ewan. Amy, sa pamamagitan ni Rosalie na anak natin, buuin natin muli ang pamilyang ito. Ang swerte mo na humiling ng ganyan. Napapatawad kita. Pero, ang tungkol sa bagay na yan, panahon ang magsasabi. Girl, I need you. I need your love. Diyan nagawakas ang ating kwento sa linggong ito dito sa dulang Himig ng Pag-ibig. Handog sa inyo ng number 1 and most trusted radio network in the country, Bumbo Radio Philippines. Basta Radio Bumbo. Love each moment of my life. The memories shared together kept that love alive.